Okay, good morning everyone. So, ang topic natin for today is total hydrostatic force on surfaces. Meron tayong two types ng hydrostatic force, which is the hydrostatic force on a plane surface at saka isa namang para sa curved surface. Okay, so unahin nating itackle yung topic para sa plane surface. So, gawin natin tong two parts na lang para hindi naman ganun kahaba yung video. Sige, unahin natin sa plane surface. Pero bago tayo mag-start, magkonting recap muna tayo dun sa previous topic natin, which is sa pressure. Okay, ano ba yung formula ng pressure in terms of force? Okay, so ang formula natin doon, kung natatandaan nyo pa, is pressure is equal to force over the area. Okay, so ito pa rin naman yung gagamitin nating formula ngayon dito sa hydrostatic force. Pero ngayon, syempre, ang hinahanap na natin is force. So, kukunin lang natin yung value ni force gamit itong formula na ito. Okay, so ang force natin is equal to pressure times the area. Yan, okay. So, yan na yung gagamitin natin na formula at kukunin na lang natin yung ibang formula gamit ang figure na to. Sige, gawa tayo ng figure. Ayan, okay. So, ito yung ating figure para sa isang plane surface na submerged sa isang liquid. Okay. So, explain muna natin yung ibang parts. Okay, ito yung force, syempre. Yung force na yan is located dito sa center of pressure. Ito, located siya sa center of pressure. Yung center of pressure naman ay located always below the center of gravity. Ito yung center of gravity. Palagi yan na below. Nasa baba yan palagi ng center of gravity, ang center of pressure. Tapos, ang distance naman nila is represented by letter E, which is what we call eccentricity. Yan. Yan ang distance between center of gravity and center of pressure. Meron pa tayo ibang ditong variables, which is h bar. Yung h bar naman, ang ibig sabihin lang is distance of the center of gravity papunta sa ating water surface. Okay, so ibig sabihin lang nito is water or liquid surface. Vertical distance yan. Vertical distance meaning palagi yan na naka 90 degrees. Basta h bar, isipin nyo is naka 90 degrees yan palagi sa water surface. Tapos, liquid surface. Tapos, next naman, itong y bar. Si y bar naman ay inclined distance of the center of gravity papunta sa liquid surface. So, si YP, ito, meron pang isa, si YP ay inclined distance papunta naman sa center of pressure. Okay. Tapos, meron tayo dito, B and H, hindi na yan constant. Bakit? Kasi, pwede naman magbago ang ating shape ng plane surface. So, ginamit ko lang is rectangle, pero pwede naman yan magbago. For simplicity lang, ginamit ko muna is rectangle. So, bakit ba rectangle? Kasi madali lang ang center of gravity ng rectangle. Saan lang? Gitna lang palagi. Pero halimbawa, pag triangle, syempre mag-iiba na. Nag-iiba ang center of gravity. Okay, so dito naman sa ating figure, makikita natin, kapag nagbibigay ng figure, madalas sa exams is ito lang ang binibigay. Yan. Kahit hindi na ito ibigay, sasabihin lang sa problem kung ano yung shape ng iyong gate or ng iyong plane surface. Sasabihin, the gate is triangle. So, kahit hindi niya isulat na ganito, alam mo na dapat na yung gate mo is naka-triangle, naka-ganyan. Pero ang side view niya, ganito pa rin ang itsura. Okay. Tapos, alamin lang natin, ano daw ba yung mga most frequent or most common questions na tinatanong dito sa ating topic. So, una-una,
ang tinatanong is, what is the hydrostatic force or F? Yan. Next, what is the eccentricity of the force? And next, what is the distance of the force to the bottom of the gate? So, kung ito yung bottom ng gate natin, yan, lagyan natin ng line. Tapos, distance lang yan sa force. Lagyan natin as Z. Yan. Yan. So, yan yung most common questions na tinatanong dito sa ating topic. So, kung mapapansin nyo din pala, si force is located kay center of pressure. Ito, located siya kay center of pressure. Pero, pag nagsosolve tayo for the value of force, hindi natin gagamitin yung distance papunta sa center of pressure. Ito, hindi yan ang gagamitin natin. Kasi ang formula para sa force is gamma H bar A. Okay, so saan ba nakuha yung gamma H bar A? Yan lang ay galing dito sa formula ng force din dito. Kasi ano ba ang formula ng pressure? Di ba gamma H lang? Ayan. So ito is pwede din natin i-convert into force is equal to pressure times the area. Alamin lang natin kung saan ba located na pressure yan. So based dito sa unang formula na gamma H bar A, yung H bar is distance from water surface papunta sa center of gravity. So, ibig sabihin, dapat ang pressure din natin na gagamitin is located sa center of gravity. Yan. So, ito na yung formulas of force na pwede nating gamitin. Okay, pakinote lang ulit ha. Ang force is located sa center of pressure. Pero pag kinukuha natin ang value niya, ang gamit natin is H bar or pressure located at the center of gravity. Okay.